started racing. The crowd across the river was on your face. Ang Pambansang Museo ng Pilipinas o ang National Museum of the Philippines ay isa sa mga kilalang puntahan na nagpapakita ng mga koleksyon ng obra ng mga kilalang pintor at skulptor sa Pilipinas. Kung inyong pupuntahan ang nasabing pasyalan, maaari kayong makapunta at makabisita ng walang binabayaran mula sa araw ng Martes hanggang Linggo. Ito naman ay pinatayo noong 1901 upang magsilbing tagapangalaga ng kasaysayang kultural, likas na agham at agham panlipunan ng bansa. Pagkatapos masira noong ikalawang digma ang pandaigdig, ay nagsilbing tanggapan ng Kongreso, pangalawang Pangulo, Senado, Sandigan Bayan at Ombudsman. Ilan sa pag-aaring yaman ng Pambansang Museo ang bantog na pinturang spoliarium ay ipinita ng kilalang mahusay na pintor na si Juan Luna. Ito ay nanalo ng gintong medalya noong 1884 sa National de Belles Artes. Sa kasalukuyan, ito ay nakalagay sa main gallery ng unang palapag ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Kasama ng sikat na obra ni Felix Resurrection Hidalgo na The Assassination of Governor Bustamante o kilala rin na The Church Against the State. Makikita rin kasama ng eskultura ni Juan Luna ay ang mga obra ni Grace Luna de San Pedro, byuda ng anak na arkitekto ni Juan Luna na si Andres. Isa sa makikita sa mga tanghalan rito ay ang mga likha ni Dr. Jose Rizal tulad ng kanyang mga makabayan at tampok na nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, na nagpapakitang bukod sa pagiging bantog na manggagamot at manunulat, siya rin ay isang dalubhasang artista ng sining. Dito, nakalagay rin ang mga sertipiko ng parangal ni Dr. Jose Rizal nung siya ay nag-aaral, at parangal sa kanyang mga nobela tulad ng kanyang obrang To the Filipino Youth. Tampok naman sa Fondasyon Santiago Hall ang bulwagan ng mga ipinintang larawan sa kolonyal na tradisyon ng Pilipinas. Ay ang mga obra na nagbibigay paglalarawan sa sarili, hangarin at pagkakatulad na bukod sa iba pang kagustuhan ay nagpapakita ng katangian ng mga ipinintang larawan noong ika-19 na siglo na matatagpuan sa Pilipinas. Isa rin sa mga itinatanghal rito ay ang Ramon at Milagros del Rosario Family Hall, ang bulwagan ng mga ipinintang larawan mula sa kolonyal na tradisyon ng sagradong sining ng Pilipinas. Sa eksibisyong ito, ipinapakita ang mga poligramado at ipinintang larawan ng mga sinaunang relihiyosong imahe, na inilikha ng mga lokal na Pilipinong alagad ng sining at arteseno. Sa Vicente at Carmen Fabela Hall naman, makikita ang pang-apat sa serye na bumubuo sa pagpupunyagi ng mga Pilipino sa daloy ng kasaysayan. Kasama rito mga obra ng pambansang alagad ng sining na si Napoleon Abueva, kabilang ang dalawang malaking inukit sa kahoy na kanyang inilikha katulong sina Renato Rocha at Jose Mendoza, na inilalarawan si Raja Sulaiman, ang kanyang korte at mga balwarte, si Miguel Lopez de Legazpi at ang pagkatatag ng Maynila. Dito rin makikita ang Old Senate Session Hall, ang kasaysayan ng Maynila na inilikha ni Carlos Botong V. Francisco, at makikita rin ang mga materyales sa paglililok at ang mga obra ng ama ng sining ng Pilipinas na si Guillermo Tolentino, katulad na lamang ng Diwata at ng The Venus. Sa aming pagbisita sa pasyalang ito ay masasabi namin na ito ay lugar na sulit at magandang puntahan. Kaya kung kayo ay naghahanap ng magandang pasyalan, tahimik at payapang lugar, ang National Museum na ang para sa inyo.
Pagdating sa unang gusali ng Intramuros, kami ay naglakad papunta sa Fort Santiago na matatagpuan sa kabilang dulong bahagi nito. Nang makapasok kami sa Fort Santiago ay binuod kami ng magandang tanawin at napakaliwalas itong tingnan. May kita rin dito ang iba't ibang kainan at tambayan. Mayroon sila dito student discount para sa entrance fee na 50 pesos. Napakasulit nito dahil malilibot mo ang buong ganda ng Fort Santiago. Try lang natin pumasok. Teka. Hindi lang kami sure if open talaga siya. Pero Oo. let's try. Grabe yung Ambience. yung echo. Grabe yung ambience, guys. Parang nasa dungeon ka talaga. In person, madilim talaga siya. Labas na tayo. It's a dead end. Dead end. Pero yung experience, guys. Oo. Ang lamig din. Sa loob ng Fort Santiago, hindi lang dungeon ang pwede mong puntahan dahil napakaraming magandang tanawin dito na pwede mong pasyalan. Ang pagpunta dito ay para rin pagbabalik tanaw sa kasaysayan nangyari sa ating bansa. Ang orihinal na site ng lumang fort ni Raza Lima, Fort Santiago, ay nabuong muli sa panahon ng governorships of Santiago de Vera at Gomez Perez Dasmariñas. Ang Baluarte de San Miguel, Baluarte de San Lorenzo at Casa Braga de Santa Barbara ay pinalakas ang depensa nito. So ngayon, nandito na tayo sa showcase namin na tourist spot dito sa Fort Santiago, which is yung dungeon. So, let's go, guys. Ang lamig. Pagpasok namin ay bumungad sa amin ng mga rebulto ng mga civilian na ikinulong dito at tinorture. Mararamdaman mo na parang bumalik ka sa panahon at nakikita mo ang hirap na pinagdaanan nila noon. Iba talaga ang pakiramdam nang makapunta kami dito. Napakalamig at iba rin ang aura ng lugar dahil na rin siguro sa kasaysayan ng lugar na ito. Makikita dito ang mga aktwal na litrato ng mga pangyayari noong panahon ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig na naganap dito sa Intramuros. Kagaya ng damaged bomb shelter, ang pagkasira ng Santo Domingo Church, ang mga bangkay na nagkalat sa kalsada ng Manila, at marami pang iba. Ginamit ang area na ito para sa pagtutorture ng mga 100,000 civilians noong panahon ng Hapon at ng mga Spanish colonials. At sa mga methods na ginagamit nila sa pagtutorture ng mga civilians ay ang thumb screw o ang pag-dislocate ng mga o ang pagpipilay sa mga tao, ang iron shoes o ang pagdudurog ng mga buto nila, forehead screws o ang pagbubutas sa kanilang ulo o ng skull, and ginagawa din sa kanila ang pagpapalo, ang pagbubugbog at ang pagbibigti sa kanila. Ngayon naman, papasok pa tayo dito para makita natin kung ano pa yung pwede natin makita dito. Nandiyan na ito ay orihinal na ginagamit ng mga Spaniards para mag-imbak ng pulbura o gunpowder. Tinatawag ito noon bilang Fort's Powder Magazine. Dinala rito ang mga bilanggo upang malunod dahil regular ang pagbaha sa dungeon na ito. Naging kulungan na ito magmula noong World War II at noong 1945 naman ay ginanap ang Battle of Manila. Daan-daang bilanggo ang iniwan ng mga Hapon dito at walang nakaligtas. At lamig, no?
Isang baho! I can't. Isang baho. Uy, oh, Barbaros! Nabuhayan. So, tara guys, pasok tayo. Ito na yung entrance. Hindi, hindi namin alam yung pinapasok namin. Bakit parang mali? Tatawiran mo. Pag ako nalak dyan, tatawiran ko. Bye! Bye. Liko na, oh. Asan? Asan dyan? Patingin. Ito may suko ni Elia. Lumalaki yung ulo ko, bumibigat. Aray. Ano ba? First time ko mag-roller coaster. Only year. At tapos ano, All-in-one na to guys. nag-ano ka, nagka-transport ka habang naka-date. Basta. Ang experience sa roller coaster is 0 out of 10. Uy, di ba sa'yo nagpapasensya sa mga Negative 10 pa naman. Negative 10 pa yun. Ano mo yung mga ano, yung nakaparang doon? Tapos sinablo na ang phone mo.